So, andito kami ngayon sa Pioneer. Site visit kami. Nagdala ako ng Master Carpenter to check yung mga gagawin natin. Pinakabit mo nila yung kama. So we're here in Pioneer, Mandaluyong, Pioneer Heights. So silip tayo for turnover kami this week. Hindi ko alam kung na video ko to yung before. Yun. Pero, we're here na to check kung ano yung gawa natin. Okay guys, nandito tayo ngayon sa loob ng unit sa Pioneer, Mandaluyong. So, yan, mukha pang makalat, pero actually nakakabit na halos lahat ng mga gagawin namin. So, this is touch-up, kaya naka-move yung mga gamit. When it's done, papakita ko lang din. Yun nga, since baka makalimutan ko sa next video ko yung mga details. So, yan, papakita ko na meron kaming mga pin light dito, isang straight cove light, then ito, may dito ang dining, then entertainment area, then ito dito yung bedroom. So, dati, naka-close yan, inopen na siya. Tinanggal namin yung partition. So, yun. And then, dito sa my ref area, so nandito yung ref, yung provision dati blank lang to, pero yun nga, ginawa natin ng mga cabinets dito para ma-maximize nga yung space. So ginawa pa rin natin siyang cabinet. So, ayan. Then sa bathroom yan, finifix nila. So may pinalitan din tayo, nag-sliding door tayo. So yun muna for now, kasi nga masikip dahil naka-move na, nag-move na yung mga gamit. Balik tayo dito siguro in a few days para pag na-clean up na, yun, pakita ko ng mas maayos na video. Right? See ya. Today is yung turnover na natin, no? Nahiya lang sila client magpa-shoot, pero yun, kakamit lang namin sa kanila kanina. Yun nga, so sabi ko how I wish na video ko yung reaction nila kanina because they're very happy. Like, nagandahan sila sa finish natin. So yun. Yan, like ito, nandito yung bed nila sa labas, i-install later. So, yun. Pakita natin kung ano yung ginawa. The last time I was here kasi, di ba, yung makalat pa. So, ngayon, maalikabok naman. Pero, nandito na rin lahat yung ating na-deliver ng mga cabinets and yung mga design natin. So, pakita natin ng mas maayos. So, first and foremost, yun, dito sa kitchen, actually, tayo halos ginawa, no? Ang ginawa lang natin is, instead of, kasi itong unit na to, wala talaga mapaglalagay ng microwave. So, instead na gawin namin at sirain namin yung buong, or palitan yung buong cabinet, yung owner is willing na lang na i-adjust na lang yung doors para kumasya yung microwave nila. Ginawa na lang nating open. So, yun yung touch-up natin dito. So yun nga, di ba, dapat talaga sometimes, cost-wise, yung mga meron namang pwedeng mga i-adjust. So, and then next is dito sa ref area. Yun nga, ito yung area ng kitchen nila, kung makikita nyo. Yun nga, dati ito, walang kalaman-laman. Talagang alam mong ref area lang siya. So, ang ginawa natin sa ref area, instead na maging boring ref lang siya or lagyan lang ng overhead, nilagyan ko na rin ng display area. Yan, meron siyang display area dito and merong storage sa ilalim, may cabinet din. So, yan, para, yun nga, maximize space. This is not quite small, hindi siya small na unit, pero yun nga, yung space, yung design, na pag nilagyan natin ng something, kailangan may purpose pa din siya, hindi yung puro design lang ng kahoy, ganyan. So, maximize siya. Nilagyan natin ng decor area nila na pwede nilagyan ng frames, ganyan, pictures.
or yung mga collections nila, yan. And altogether, yun, maximize talaga hanggang taas yung cabinet. So, ayan, may storage pa sila dito. Yan. Kasi nga, di ba sa condo, storage is the key. Yan. And then yun, ang cute ng ref nila. Sila bumili ng ref kasi yun, lahat ng appliances dito and yung furniture, si client ang nag-shopping kasi they would prefer na yun nga, sila ang mamimili. Kaya okay lang naman yun. Yan. And then, pinalitan natin yung ilaw kasi yung mga ilaw na turnover is usually mga bukelya, yung mga niroroskas, ganyan. So, pinalitan natin para mas mukhang mas maliwanag. And then, sa bathroom, wait lang. Okay? So, sa bathroom, ang ginawa natin dito is gumawa tayo ng sliding door. Ito request nila owner na gusto nila na maging sliding door na designer pa rin yung itsura. Kung nakikita nyo, naka-fluted panel pa din siya. So, yan. Then, ayan, may susian, may lock yan. And then, ang dinagdag natin dito is, meron tayong not full mirror, malaking mirror, na, yan, medicine cabinet, na accessible pa rin na may, as usual, may storage. And then, yung washing machine, storage cabinet nila din. So, yan, nandyan yung saksakan. We have some few touch-up lang na kailangan gawin kasi nga nakalimutan na butasin para merong dadaanan yung mga wires. So, yun yung ginawa natin dito sa bathroom. See, kung makikita nyo, ang ganda. Naka-sliding siya. Alright? And then, nandito na tayo ngayon sa dining area. Papunta tayong bedroom. So, this is actually a one-bedroom unit. Dati may partition to, no? So, yan, inopen na lang lahat para mas maluwag at maaliwalas tignan yung unit. Yan. So, ito, ang ginawa natin sa dining, so, dikit-dikit na natin siya, no? Pero, kahit dikit-dikit or tabi-tabi sila, meron pa rin tayong partition para alam mo na separate ang dining sa entertainment. Actually, nilagay na natin all-in-one na nandito na. Ito, two-seater dining yung kakasya dito. Customized din to, gawa natin. And then, yan, naglagay tayo ng ilaw, may spotlight, yan. Tapos, ito, workstation. Kasi si owner, yun nga, maglalagay siya ng desktop PC. So, dito siya mag-work. I'm not sure kung work from home, pero ang gamit nila is desktop. So, dahil desktop siya, nilagyan na natin ng grommet, yung table. So, these things are very important to us. Kasi, yun nga, kailangan sila owner, transparent din sa amin, or yun nga, yung mga titiri, transparent din sa amin kung ano yung mga kailangan at importante sa kanila. Kasi, kami, by default, meron kaming default way na design na talaga may dining, ganyan, automatic yun. Pero yung mga details like this na mag-desktop PC sila, so importante na magawa namin na mas madali para sa inyo, para, yun nga, yung mga dadaanan ng wires, kasi nga maraming mga wires ang desktop. Yan, so importante sa amin. Kaya, dun sa future clients namin, yun, sasabihin nyo rin sa amin kung ano yung mga importante sa inyo para bago natin magawa, na-assess na natin kung ano yung mga movements nyo, ano yung mga kailangan natin ilagay. Altogether, yun nga yung mga, kaya yung mga hinges nito, yung client gusto niya mga naka-soft close. So, yun, sinabi rin niya sa amin kasi by default, yung normal na hinges ang nilalagay namin. So, kaya nito, yan, naka-soft close kasi as per requested ng owner. So, yan. So, dito sa entertainment nga natin, yan, nilagyan na natin ng mga shelves, nilagyan ng books and decors nila. So, lahat talaga may purpose. And then, the overhead shelves, yan, na malaki din yung storage. So, marami silang pwedeng paglagyan, no? And then, ito yung entertainment, yung TV area nila. So, more storage. Then, meron tayong may drawer din tayo dito. So, itong storage na to, maganda to kasi naka-push lock, tsaka malaki yung access ng gagamitan, ng lalagyan dito. So, yan. Rather than yung door, so, ang dinesign natin dito, yung naka-pull down para mas maluwag at marami kang ma-shoot na kung ano-anong probably mahabang gamit, or, di ba, who knows kung may golf club or something. So, pwede mo ipasok dyan. Yun. And then, next is, wait, hold on. Yun, nilagyan din natin sa taas ng designer na cove light.
So, typically, di ba, yung mga cove light na sa taas, ganyan. Ito, naka-design na siya, parang naka-built-in dun sa entertainment na talagang parang terno-terno siya, no? So, kung makikita nyo yan, para pleasing, mas pleasing siya sa mata. And then, yun nga, ito, meron na naman tayong bagong kinostom na bed. As per requested, yun nga, kailangan talaga sila client i-request ko ano yung gusto. Since titirhan nga nila tong unit, talagang kailangan nila ng maraming storage. So, by default, ang bed namin is mga naka-drawers, ganyan, may enough space. Pero, yun nga, si owner ay gusto niyang may storage sa ilalim. So, yan. Ito yung design nating bed. Kinostomize natin yung bed na maging, ano siya, yung may pull-up na hydraulic. So, ito, medyo matigas lang, ibaba, pero, yun nga, hydraulic kasi ito, tsaka kailangan mabigat din yung bed. So, okay lang. Yan. Pero, yun, at the end of the day, meron ka pa ring storage. Hindi naman kasi dapat siya ina-access everyday, no? Hindi siya ideally access everyday. Storage siya. So, yun, itong part na to, na-retain, instead na magpagawa sila ulit, na-retain na lang, sayang naman, because yun nga, it will cost, magdadagdag sa cost kung papalitan. Bagay naman siya, okay naman dyan. So, yan, maintain natin. And then, we added yung cove light dito sa bedroom para paggabi, saan ba yung switch nito? Ay, dito pala. So, yun, paggabi, pwede lang kayong mga naka-cove light na lang, no? Yan. Hindi natin ma-appreciate ngayong ilaw kasi maliwanag, tsaka wala pa yung curtains. So, yun nga. Kung makikita nyo yung dating video pala nga pala nito is, ito nakasara. May partition to. So, one bedroom talaga yung unit. Pero yun nga, inopen na, kung makita nyo, mas maluwag, mas sprawling, mas free ka gumalaw, no? So, maganda rin yung idea ni client. Actually, nung una, ino-oppose ko rin tanggalin kasi sabi ko sayang yung material dahil nandiyan na at mahal din magpa-partition. But at the end of the day, yun nga, sila pa rin naman yung masusunod dapat kasi sila yung titira dito, no? So, yun. Maganda naman ang kinalabasan. Mas maluwag. Like, gusto nila yung sofa nila nandito, yung TV accessible na agad. Pag like nasa bed sila, sa sofa, yan. So, okay naman yung kinalabasan. Yun lang. Okay, so guys, that's it for now. I hope na-enjoy nyo tong video. As usual, gusto ko sana at least may natutunan kayo or nadagdagan yung mga ideas, no, dun sa future condos nyo or future project nyo na gusto nyo gawin. So, yun. Thank you again for watching. We hope to see you on the next video. Please don't forget to like, share, and follow our social media accounts. May Instagram kami, Facebook, and here sa YouTube. So, thank you and see you again next time. Bye!